Dahil sa sama ng panahon, ang mga alon sa isang pantalan sa Occidental Mindoro tila nagngangalit. Ligtas kayang makatawid ang mga pasahero? Kuya Kim, ano na? Off to Tagaytay na raw sana ang pamilya ng taga-Occidental Mindoro na si Stephen para dumalo sa isang family gathering nang biglang inanod ng kaba ang kanilang biyahe. Habang inaantay kasi nila, dumarating na sasakyang Roro sa pantalan ng Abra de Ilog sa Occidental Mindoro. Tila bigla raw naggalit ang dagat. Bigla na lang may unang alon na medyo hindi masyadong malakas. Kinuha ka ng cellphone ko. Saktong-sakto naman, yun na yung pinakamalakas na nakunan ko na pangalawang alon. Natakot na kami. Hanggang sa nahuli niya ang pagampas ng isang malaking alon sa pantalan. Natatakot na rin at hindi namin naisipan talaga na sobrang lakas. Ito po yung first time ko na naranasan na ganun nangyari. Dapat po yun, 2 PM talaga yung barko na sasakyan namin. Nabutan na kami po ng 3:00. Ligtas kaya makatawid ng dagat ang pamilya? Kuya Kim, ano na? Karamihan sa mga alon sa dagat, bunsod ng pag-ihip ng malakas na hangin sa surface ng tubig. Ang tawag sa mga along ito, wind-driven waves o surface waves. Yung alon po ay nabubuho dahil po sa interaction ng hangin tsaka ng tubig. Nung panahon po na yun, may habagat po tayo. Hangin na nanggagaling sa timog kanluran. Tsunami naman ang tawag sa mas malalaking alon na sanhi ng isang malakas at biglaang pagkalaw sa ocean floor gaya ng lindol. Ang pinakamalaking alon sa kasaysayan na itala sa Lituya Bay sa Alaska noong 1958, resulta ng isang malakas na lindol. May taas itong 1,720 feet. Ang masamang panahon nakaka-apekto rin sa taas ng mga alon. Once na malakas po yung hangin natin, nagkakos din po siya ng mga malalaking pag-alon. Yun nga po ay yung tinatawag natin na storm surge. Kaya paalala ng Pag-asa, Nape-predict naman po natin yung alon, so may mga advisories din po tayo nilalabas. Hanggat maaari, huwag po sanang pumalaot yung ating mga mangisda. Pati na rin po yung may mga maliit na sasakyan ng pandagat. Cargo ships naman po natin, kung papalaot ba sila or hindi, is nasa Coast Guard po. makalipas ang ilang oras na pag-antay. Kumalma raw ang dagat at ligtas na nakatawid ang pamilya ni Stephen. Mga 3:30 na po kami nakasakay. Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo. 24 oras. Chinese name umano ang isinulat ni Alice Go nang tanungin kahapon kung sino ang tumulong sa kanyang makaalis ng bansa. Pero ang tingin ng ilang senador, may kasabot ding Pinoy si Go. Nakatutok si Ian Cruz. Gusto mo pala di sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na, ha? Nakakagigil ka na. Dahil ayaw pa rin idetalya ni Alice Go kung paano at sino ang tumulong na makalabas sila ng bansa nitong Hulyo sa gitna ng banta umano sa kanyang buhay, pinasulat na lang ng mga senador ang pangalan ng umano'y tumulong sa kanya. Hindi na yan isinapubliko ng mga senador, pero sabi ni Senadora Risa Ontiveros, nabanggit na ang taong ito sa mga naunang pagdinig. It's a Chinese name. Hindi ako sure, baka magkamali ako. Pero ilang pangalan, sir, ang sinulat? Isa lang. Yeah. Sabi naman ni Senador Jingo Estrada, He is a Chinese national and allegedly, based from the reports that I have received, he fled the country and he is now in Taiwan. I heard that he is the boss of all the bosses of Pogo. Sabi ni Alice Go, may naririnig din siyang nagbabanta na rin ang tumulong sa kanya. So I asked her, kung sinabihan mo siya na hindi magandang salita, bakit siya nagpataka sa'yo? Ba't siya nagpahiram ng yati sa'yo? So ang aking conclusion doon, malamang siguro, kaya siguro itinaka si Alice Go paput sa ibang bansa, baka ikanta niya ito nag-facilitate ng kanyang pagtakas. Tingin ng mga senador, may kasabwat na Pinoy sa pag-alis sa bansa ni Go. Kaya sa hearing ng transportation budget kanina, tinanong ang Coast Guard kung bakit hindi na-intercept ang yate na sinakyan ni Go. In our existing memorandum circular on pre-departure inspection, vessels which are non-common carrier, we are now revising the circular, Your Honor, so the Coast Guard will have role in the enforcement in this kind of vessels, Your Honor. You could have done that even before. It is. Why do we need an Alice Go incident before we can anticipate such a scenario and then cover it? The regulation was made in 2009, and I'm taking my role now to revise it, Your Honor. Itutuloy ang pagdinig sa September 17 kung kailan pinayagan din ng Tarlac Court na dumalo si Alice Go.
Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Muling binuksan ni Senador Alan Peter Cayetano ang usapin kaugnay sa gastos na aabutin ng ipinatatayong new Senate building. Dismayado ang senador dahil wala pa umunong costing para sa ikatlo at huling phase ng proyekto. Nakatutok si Mark Salazar. Kung magkano kailangan ng Senate. Sa pagdinig ng Senado sa budget ng DPWH, isiningit ni Senador Alan Cayetano ang issue niya sa ahensya. Kaugnay ito ng ipinapatawag na hearing ng kanyang komite tungkol sa new Senate building na hindi dinaluhan ng Public Works Secretary at ng isang Undersecretary. The people you sent are lying to me. This is a letter where lumabas yung pondo kung magkano kailangan ng Senate, and when I asked them, ang sagot nila is that nag-stop dito and this is still costing 2021 pa daw. I asked DPWH, please submit to me a costing. It's already September, wala pa ho. So wala namang ibang sisisihin pag na-delayan kundi si SP at saka ako. Hindi pa rin umano ibinibigay ang costing para sa ikatlo at huling phase ng proyekto. Kung 1 trillion pesos ay kaya natin i-costing, bakit yung phase 3 ay hindi natin ma-costing? Hindi po ako nakakatakot pag wala namang mali. I just want to get the right price and finish it. Sa usapin halimbawa ng fasad o harap ng new Senate building, ibinaba ng DPWH ang costing pero hindi umano totoo ang ibinigay na halaga sa sulat sa kanya ng DPWH. 1 billion masyadong mahal. So ginawang 400 million, yung 400 million na pala yun, hindi pala all in. So, nung kinompute ko, 2.7 billion pa rin abutin kung kasama yung glass. Tatlo lang ang gustong malaman ng senador. Magkano talaga aabutin ang new Senate building? Kailan ito matatapos? At paano masisigurong masusunod ang cost at schedule? Gustong humingi ni Cayetano na high-level meetings kasama si Public Works Secretary Manuel Bunoan. Ang intention dito, paano maging proud ang tao sa napakagandang building na to na ginagawa. Apologies, I have to sit down again with the implementing office and to be fair, we'll just have patches of truth. Pumunta din yung afterward ganito, but I need the whole truth eh. Yes. Sinusubukan pa namin kontakin ng DPWH para ipadetalye ang costing at schedule of work ng new Senate building, pero hindi pa sila sumasagot. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Nakumpiska sa isang warehouse sa Quezon City ang mahigit 2,000 baterya ng sasakyan. Hindi umano sila dumaan sa pagsusuri kaya delikado. At nakatutok si John Consulta. Pinasok ng pinagsamang puwersa ng NBI, NCR at DTI ang warehouse na ito sa Quezon City. Iwanan nyo na muna. Huwag nyo na muna ituloy. Tapos dyan lang kayo lahat. Sa ikalawang palapag, tumambad sa mga operatiba ang libu-libong lead-acid storage batteries ng 17 brand na galing sa ibang bansa at mga bateryang walang tatak. Ayon sa NBI, isang tip mula sa isang impormante tungkol sa mga murang baterya na patagong ibinibenta ng grupo sa tindahan at online ang kanilang natanggap kaya agad nila itong tinrabaho. Ito ay nag-umpisa rin sa isang bypass operation ng NBI HCR at sinundan ng visitorial powers ng ating DTI. Ito nga yung mga bateryang nakumpiska ng NBI at DTI sa kanilang pinagsanib na operasyon dito sa bahagi ng Quezon City. Makikita naman natin dito yung iba't ibang klase ng mga baterya na nakuha nga sa operasyon. Mayroong mga bateryang pang truck, pang SUV, kotse at motorsiklo. Ayon sa mga otoridad, lubhang delikado ang mga bateryang ito dahil bukod sa walang ICC ay hindi dumaan sa quality control kung kaya't hindi mo matatansya ang kalidad at ang safety nito pag ginamit na ng publiko. Baterya ng sasakyan po ito. So you just imagine po lahat ng driver, pasahero at mga kasabay sa lansangan na mga gumagamit nitong uncertified and presumably unsafe, hindi po ligtas na gamitin ang mga ganitong klase ng baterya. So it really poses danger po. Sobrang delikado, mapanganib. Binigyan namin tuon nito para maproteksyonan naman natin yung mga car users natin na hindi ganyan bigla na lang nasusunog ang kotse dahil sa walang quality.
Huwag na kayo magtipid. Bumili lamang kayo ng baterya sa yung authorized dealers. Nakasuhan natin sa Incas Prosecutor kanina ay yung isang nagtumanggap ng bayad doon sa tanggapan nila sa Binondo at yung isang nagbigay ng mga battery sa ating pusher buyer. Opo. Mga manager silang pagkakaalam natin. Meron tayong violation ng Republic Act 7394, yung Consumer Act, at yung Republic Act 4109, yung Philippine Standards Law. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang dalawang inaresto na nakakulong sa detention facility ng NBI. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. May bagong setting dapat abangan sa GMA Afternoon Prime na iikot sa pagmamahal ng pamilya kahit pa sinubok ng isang rare medical condition. Yan ang Forever Young na pagbibidahan ni Ewan Micael at nagbabalik sa akting ang si Nadine Samonte. Makichika kay Lars Santiago. Sorry, Nay. Di pa rin ako matapang. Matapos magpamalas ng galing sa pag-arte sa big screen. Sa telebisyon naman ngayon magpapaiyak ang kapuso phenomenal child star na si Ewan Micael. Unang TV series ni Ewan ang upcoming GMA Afternoon Prime show na Forever Young kung saan siya ang bida. Ito yung una na bida sa teleserye. Sa tingin ko po merong iba pero parang anak ako ng bida. Makakasama niya rito ang sparkle actress na si Nadine Samonte na big acting comeback ang show. Sobrang natuwa ako sa GMA kasi nabigyan ako ng chance na mailabas ko yung acting ko. Ito, masasabi ko dito, talagang binigay ko yung best ko talaga. Kasi parang sabi ko, this is my comeback. Kaabang-abang ang mga bahagi ng kwento kung saan makikita ang pagdadaanan ng mga karakter ni Nadine at Ewan. Makikiiyak, makikitawa, at makikipighati raw ang mga manonood sa kanila bilang mag-ina. They really need to watch it. It's nakaka-touch. Iba talaga, yung bonding namin and connection namin ni Ewan is malalim. Kapag po kasi iyakan, pareho po kami iiyak, magtutulungan lang po kami para umiyak. Ganun naman po mga actors. Sabi ko, nakikita ko yung anak ko sa'yo. Off-cam, sobrang aliw na aliw si Nadine kay Ewan dahil iba raw ang nakakatuwang kakulitan ng bata. Si Ewan ang director namin dito. Minsan siya yung director, siya yung set director, siya yung lapel, lahat siya na eh. Siya na yung nagdi-decide. Direk, hindi ba dapat ganyan sasabihin ni Direk? Ikaw na kaya mag-direct. Alam mo yun, lahat pa biro. Pero iba talaga yung isip ni Ewan. Hindi siya isip bata eh. Sobrang matured niya mag-isip. Kasama rin nila sa series sina Chando Romero, Michael De Mesa, Yula Valdez, Alfred Vargas, Althea Ablan, Yasser Marta, Matt Lozano, Bryce Eusebio at James Blanco. Abangan niyo po ang Forever Young. Ma-excite po kayo. Nakita niyo naman po yung ibang movie ko, de. Siyempre, ganalingan ko din po dito. Panoodin niyo po to. Sigurado ako. Magugustuhan niyo to. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Matitinding pinsala ang iniwan sa China at Vietnam ng Super Typhoon Yagi o yung pinangalan ng bagyong Enteng nang dumaan sa Pilipinas noong nakaraang linggo. 13 tao ang hinahanap sa pagguho ng tulay na yan. Ilang sasakyan din ang nahulog sa ilog. Kabi-kabilang pagbaha at pagguho ng lupa rin ang naitala sa Vietnam. May mga nagtumbahan ding puno at humambalang sa mga kalsada. Sa pinakahuling ulat ng Disaster Management Agency ng Vietnam, umakyat na sa 82 ang nasawi mula nang mag-landfall ang bagyo sa northeastern coast ng Vietnam noong Sabado. Mahigit 6 na po naman ang naiulat na nawawala. Naramdaman din ang hagupit ng bagyo sa southern Chinese island ng Hainan, kung saan hindi bababa sa 4 ang nasawi at daang-daang tao ang inilikas.
Muling ipinagpaliban ang pagpasa sa budget ng Office of the Vice President sa kabila ng motion para dyan ng isang kongresista. Paliwanag ng komite sa Kamara, no-show kasi ang Vice Presidente. Ang mainit na diskusyon ng mga nasa pagdinig, tinutukan ni Marisol Abduraman. Tanong ko, bira naman na kung ano nasa... Member sasagot. The question is addressed to the chair. Why would the members answer that? We don't have the authority to speak. Wala si Vice President Sara Duterte sa pagpapatuloy ng deliberasyon sa Kamara sa budget ng Office of the Vice President. Pero ipinagtanggol siya kanina ng isang party list representative. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the Office of the Vice President. Matatanda ang nakasagutan ng Vice Presidente ang ilang kongresistang nag-usisa sa budget ng OVP, particular ang confidential funds nito noong 2022. Tanong ni Marcoleta, isasantabi na ba ang tradisyong bigyan ng kortesiya ang OVP pagdating sa agarang pag-aproba ng budget nito? Wala na dapat tanungan. Ba't ang nangyari, barrage of questions. That's why I'm asking. Bakit natin ginawa yun earlier? Are we not already respecting a tradition? Nagkainitan pa nung sinuspindi ang hearing. Why is that here? Di ba kami pwede sa nila? We are also member, we just same. At nang ituloy ang pagdinig, for non-tradition. Nagmosyon si Representative Dante Marcoleta na itigil ang budget hearing at ipasa na ang OVP budget, pero natalo ang mosyon. That the head of the agency must be present. She is actually insulting the second institution that should scrutinize the budget. Bukod sa wala ang bise, wala kahit isang staff ng OVP na dumalo sa pagdinig. Bago nagsimula ang hearing, nagpadala na ng sulat kaninang umaga si Vice President Duterte kay House Speaker Martin Romualdez para sabihing ipinapaubay na niya sa House Appropriations Committee ang kanilang budget. Bratinela to the max, no? Na ayaw na ngang matanong, no? Umiiwas sa mga tanong. Hindi nga, pinagtatanong niyo siya. Meron pang bratinela, whatever. That is disrespect to the office of the President, Vice President. Kung ano-ano pinagtatanong niyo sa kanya. These questions never happened before. Mga taga-COA at Budget Department ang sumagot sa tanong ng mga kongresista. Kabilang ang tungkol sa 53 million pesos na gasto sa taunang renta at gamit ng 12 satellite offices na ipinatayo ng OVP noong 2023. Parang medyo mataas po yata yung renta. Ang location nito ay parang campaign offices, no? Kasi nasa lugar na kung saan tiyak natin yung mga yung mga boto. Naungkat din ang mga umano'y pa-expire na at hindi na ipamahaging relief goods ng OVP at 65 million pesos na unliquidated na pondo. Until when are they allowed to submit the liquidation of this distribution of welfare goods? If not submitted within the time given with the OBP, we will address it or issue a notice of suspension. Tinanong din ni Marcoleta ang notice of disallowance ng COA sa OVP. There is no guilt yet until and unless you are able to receive the reply, the answer, and the explanation of the Office of the Vice President. That is correct po. Have you received a copy? Of the reply po? Yes. They have not yet replied. So you... Sa huli, na-defer ang termination ng pagdinig sa budget ng OVP sa 2025. Patuloy naming kinukuha ang panig ni Vice President Duterte hinggil sa mga issue na ipinupukol sa kanya. Umaasa naman si Representative Zia Adjong na makakapag-usap pa sila ng bise bago talakayin sa plenaryo ang hinihinging budget ng OVP sa 2025. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatutok 24 oras. Matapos madiskubring nakatenga ng 4 na taon ang nasa 1.2 milyong unit ng laptop, libro at iba pa sa warehouse, sinimulan na raw itong kunin at ipamahagi sa iba't ibang lugar. Sinabi yan ni Education Secretary Sonny Angara sa pagdinig ng Senado sa hinihinging 2025 budget ng DepEd. Para makuha sa warehouse ng kanilang logistics provider ay nagpatulong ang DepEd sa Philippine Air Force, iba pang ahensya ng gobyerno at mga pribadong individual. Anya, magpapatupad ng mga reforma ang DepEd para hindi na maulit ang nangyari.
Comeback is real! Reunited sa Encantadia Chronicles Sangre sina Gabby Garcia at Ruru Madrid, nabibigang buhay ulit ang characters ni na Alena at Ibaro. Pero bago yan, si Gabby may nakakalokang reaksyon muna sa isang Ruru Madrid kaloka-like. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Nakakaloka lang si kaloka-like. Yan ang reaksyon ni Gabby Garcia nang mabalitaan ang pang-name drop sa kanya kamakailan ni Ruru Madrid kaloka-like sa segment ng It's Showtime. Paano ba naman kasi si Black Rider wannabe? Nawalan yata ng preno. Sinong artista ang pinag-awayan nyo? 1, 2, 3, go! Gabby. Maging ang girlfriend ni Ruru na si Bianca Umali na guest hurado sa noontime show, napabalikwas tuloy sa kanyang kinauupuan. Pero dahil past is past naman na raw. Alam mo, feeling ko si Gabby Concepcion talaga to. Parang hindi ako to. Pero well, kidding aside, I'm happy for both Bianca and Ruru naman talaga. And it's nice to see them happy then together. Reunited nga raw sila ni Ruru sa Encantadia Chronicles Sangre, reprising their roles as Alena at Ibaro. Lalokohan nga kami na grabe after 8 years. Isipin mo, naging Alena at Ibrahim Ibaro ulit siya at ako. So, nakaka-throwback lang, nakakatuwa. Matagal na panahon na yon at nakakatuwa. I mean, kami dalawa ni Gab, the last time na nakasama ko siya sa taping ng Sangre, nag-catch up kami, nagkwentuhan kami. So, you know, parang masarap lang sa puso na parang, you know, parang nagre-reunion lahat. Si Gabby very happy rin daw with boyfriend Khalil Ramos. Recently, pinost pa ni Gabby ang kanilang food trip sa Vietnam. Looking forward din si Gabby sa kanilang upcoming Hawaii trip this month. Kaya excited talaga ako kasi kompleto lahat. Nandun yung family ko and of course Khalil is there. So looking forward. I am very happy rin for her na she's doing her own thing, na yun talagang pinapangarap niya before. Ngayon, ginagawa niya na, and I think kitang-kita ko naman din yung happiness niya with Khalil. Matagal na rin sila. So, we're very happy para po sa kanilang dalawa. Aside from acting and traveling, enjoy rin si Gabby sa kanyang hosting duties. Katunayan, siya ang nag-host ng opening ng ine-endorsong beauty clinic na dinaluhan din ni Ruru at ni GMA Network Incorporated Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez. Aubrey Carampel, updated to showbiz happenings. And that's my chika this Tuesday night. Ako po si Iya Arellano, Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Salamat sa iyo, Iya. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.